Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang simula ng ating online mentoring. At para po sa ating pag-aaral ay sisimulan po natin yung eschatology. Yan. Ano nga po ba ang eschatology? So, nais ko muna pong basahin yung ating pag-aaralan sa Revelation chapter 22, verses 6 and 7. Then the angel said to me, "These words are reliable and true. The Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must happen soon. Look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy and the words of the prophecy expressed in this book." Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kanina po ay nabanggit ko na sa ating online mentoring, tayo po ay mag-aaral ng tungkol sa eschatology. So, ang eschatology is, sabi po, concerns both personal eschatological issues such as death and the intermediate state when a person dies physically. So, kapag ang isang tao ay namatay physically, ito po, tumutukoy ito doon sa itong ating pag-aaralan. Pangalawa, it also concerns the return of Christ. Yung pagbabalik ni Kristo, resurrection, judgment, tribulation, and the establishment of the eternal kingdom, and the end of the age. So, it is also the study of the end times prophecy. Yan. Ito po ay tumutukoy doon sa mga mangyayari sa last days o yung tinatawag na end times prophecy doon sa Biblia. At una po sa eschatology, ang una po nating i-discuss ay yung patungkol sa rapture. Maaaring ito po ay naririnig nyo na, napakinggan na natin before, pero ngayon po ay patuloy ho nating hihimay-himayin yung ating pag-aaralan para mas maunawaan po natin ano nga ba yung tinatawag na rapture. So, babasahin ko po yung 1 Thessalonians kung saan sinasaad po rito mula verses 13 hanggang 18. Simulan ko po muna lang sa verse 16. "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." So ito po ang mga talata sa Biblia na tumutukoy sa rapture. Pero kung tatanungin po natin, hindi naman nabanggit yung salitang rapture sapagkat wala naman po talaga nung salitang rapture sa Biblia. Pero ang salitang ito ay nagmula sa Latin word na rapere. Ayan. Sa Greek word naman, harpazo. Ano po ibig sabihin nito? Caught up. To be caught up or taken away. So, tulad nung binasa natin sa 1 Thessalonians, diba? Sabi ganon, tayo ho ay, sabi rito kanina, with the voice of an archangel and with the trumpet of God, sabi dito, the dead in Christ will rise first. Then we who are alive shall be caught up together. So, ibig sabihin tayo ay ira-rapture. Kaya ho, yung salitang caught up or taken away, ang kahulugan din po nito ay rapture. So, anong ibig sabihin ng salitang ito? The rapture is the resurrection of the church, the body of Christ. Kaya yung tinutukoy po doon sa Thessalonians na ang
those people who will be taken away ay walang iba kundi yung church o yung mga believers of the Lord Jesus Christ. Sabi nga nun, the rapture occurs when Christ returns to earth in the clouds for His body. The Lord meets us in the air because heaven is our destiny and abode. Tayo po ay dadalhin doon sa langit kung saan ito po yung ating tunay na hantungan. Ito po yung ating tunay na tahanan. Tayo po ay mga citizens of heaven. Hindi po tayo tagalupa, panandalian lamang ang buhay natin dito. Kaya pagdating ng rapture, ang sinasabi po ng Biblia, ang mga mananampalataya will be caught up, will be taken away. Kaya po napaka-exciting na kung mangyayari itong mga bagay na ito. So, meron pong two phases ang second coming. Una, yung tinatawag na rapture. He will come into the air, si Jesus po ang tinutukoy dito, and gather to Himself all His saints. Igagather niya yung kanyang mga mananampalataya. His coming in power and glory will be ushered in by signs. Marami na po tayong mga nababasa, naririnig, at nararanasan ng mga signs of the end times. This could happen at any moment and will precede the second coming. So bago po mangyari yung second coming, ay magaganap muna yung tinatawag na rapture. Second phase po ng second coming. Jesus will return to the earth. Binabanggit po sa Zechariah chapter 14 verse 4. At yung pagbabalik niya as Son of Man, para ho sa deliverance ng Israel. Ito'y magaganap publicly and to take vengeance on his enemies. So, yun po yung second phase ng tinatawag na second coming. O ano ba ang truth about rapture? Para po mas lalo nating maunawaan, ano ba ang katotohanan? Bakit madalas po nating naririnig yung salitang rapture? Number 1, the Lord's coming will be personal. According to verse 16 of 1 Thessalonians chapter 4, for the Lord Himself will descend from heaven. So si Jesus mismo ang bababa mula sa langit. So yung pagbaba ni Jesus ay very personal. Siya mismo ang bababa, hindi po siya gagamit ng sinuman, kundi siya mismo ang bababa. Number 2, the coming of the Lord will be sudden and dramatic. Binanggit rin po doon na sabi dyan, the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with a voice of an archangel, with a trumpet of God. Number 3, pangatlong truth about the rapture, when He comes, the dead in Christ will rise first. Sino daw po ang unang babangon? Yung mga namatay na. Yung mga mananampalatayang namatay na. Binabanggit din yon sa verse 16. Sabi dyan, and the dead in Christ will rise first. Sila po ay babangon. Number 4, every living Christian will be changed and caught up. Ira-rapture. They will be taken away, yung mga mananampalataya. Verse 17 naman, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So, sabi dyan, to meet the Lord in the air. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik. Ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyanong naging tapat hanggang wakas ay kukuhanin ng ating Panginoong Hesukristo. Number 5, fifth truth po about the rapture, it will follow a time of glorious reunion for the saints. So, mare-reunite tayo doon sa mga iba't ibang mananampalataya. Kahit ito po ay mga
namatay na, sabi dyan, verse 17, and thus we will always be with the Lord. Makakasama po natin ang ating Panginoon. Number 6, above all, we shall meet with the Lord Himself. Yun po ang masaya roon, na ang makakasama po natin ay walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. And number 7, we shall be with the Lord forever. Yung pagsalubong natin sa Panginoon, hindi yung katulad sa airport, minsan nasa salubong ka tapos magkakahiwalay rin kayo. Pag tayo po ay sumalubong sa ating Panginoon, habang buhay na natin siyang makakasama. We shall be with the Lord forever. Verse 17 po yan ng 1 Thessalonians chapter 4. So, ito ho ang tanong. At marami ang matagal nang nag-iisip at nagtatanong nito, when will the rapture take place? Kailan po ba magaganap itong tinatawag na rapture? Kasi noon pa po ay tinatanong na ito, madalas na po natin itong naririnig, nababasa sa Biblia o sa mga libro, napapanood. At ang tanong ng mga tao, kailan nga ba mangyayari yung tinatawag na rapture? So number 1, when will the rapture take place? Ang sabi po sa Bible, like a thief in the night. Ang magnanakaw po ba ay nagpapaalam kung kailan siya magnanakaw? Hindi. Bigla na lang itong dumarating. Hindi nagpapaalam. At kung sana lang pumapasok o dumarating sa kanyang pagnanakawan. So ito rin po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10. He will come like a thief in the night. Mabibigla po tayo. Wala pong makapagsasabi kung kailan. Iyon po yung number 2, no one knows. Wala pong nakakaalam kung kailan. Matthew 24 verse 36. Sabi po, but of that day and hour, no one knows. Hindi po natin alam. Wala pong nakakaalam kung kailan po ito mangyayari o magaganap. At ang meron pong tinatawag na 3 view pagdating po sa rapture. Ito ho yung pinaniniwalaan ng mga tao. Una, yung tinatawag na pre-trib o yung pre-tribulation rapture. Ano po ibig sabihin ng pre-trib? Na ang church will be saved from the entire 7 years tribulation period. So, merong magaganap na tribulation period. Pero, ang paniwala ng ilan, pag pre-trib, ibig sabihin, magra-rapture muna bago yung tinatawag na tribulation period o yung 7 days tribulation period. Pangalawa, ano pa ho yung ibang view pagdating sa rapture? Mid-tribulation rapture. So, ang mid-trib naman na tinatawag sa gitna ng 7 taon na tribulation. So, after 3.5 years, mangyayari yung rapture. So, the church will be saved only from the last 3.5 years of great tribulation. So, meaning, the church will be raptured in the midst of the 7 years tribulation period. Nasa gitna ang rapture sa loob ng 7 years tribulation. At yung pangatlo, so yung una, pre-trib. Yung pangalawa, mid-trib. Ang pangatlo po ay yung tinatawag na post-trib o post-tribulation period. This theory believes that the church will go through the awful tribulation. Mababasa po natin yan sa Matthew 24 verse 21. Meaning, the church will be raptured after the 7 years tribulation. So, matapos ang 7 taong tribulation, paghihirap, tsaka lang po magaganap yung rapture. So, yun po yung 3 views pagdating po sa tinatawag na rapture. Ang tanong, isa pa kong tanong, who are the participants in the rapture? Sino-sino ba yung mga participants
doon sa rapture na tinatawag. Number 1, Jesus, the Lord Himself. Siyempre, siya po ang babalik. Siya po ang dadating. Verse 16 ng 1 Thessalonians chapter 4, binasa po natin kanina. Siya po, He will descend to the earth. Siya po ay bababa dito sa lupa. Number 2, aside from Jesus, another participant ng rapture is the Archangel Michael. Ayan, si Michael. Mababasa po natin yan sa Daniel chapter 10, verse 13 and 21. Sa chapter 12 din, sa Jude chapter 9, at sa Revelations 12, verse 7. Sabi po, he will shout and probably the one to blow the trumpet. So, present din si Michael. Isa pong archangel. Pangatlo, binanggit kanina sa verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 4, the dead believers. Ito yung mga namatay na. Sabing ganon, they will rise. Sila ay babangon. At yung pang-apat, syempre, kasama tayo. Kung tayo ay totohanang tumanggap sa ating Panginoon, nanampalataya sa Kanya, nanatiling tapat hanggang wakas, kasama po ang mga Kristiyano. The living Christians na binabanggit ko sa verse 17, all believers on the earth who are alive when Christ returns. Ang mga taong nabubuhay at patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay kasama doon sa tinatawag na rapture. So, papaano ba natin paghahandaan yung rapture? Kanina ang tanong, ano ang rapture? Kailan ang rapture? Sino ang mga kasama sa rapture? Pang-apat, how do we prepare? Pinaghahandaan nga po ba natin ang rapture? Sabi kasi, hindi alam, walang nakakaalam kung kailan. So, kung hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, dapat handa tayo anytime. Hindi natin alam kung kailan, pero kailan man yun mangyari o maganap, ang mahalaga, tayo pong lahat ay nakahanda. So number 1, we are to attend the church services of the Lord regularly. So, as of now, wala po tayong worship service, pero meron po tayong mga ginaganap na online service. So, make sure na tayo po ay nakakasamba sa ating Panginoon, bagamat hindi tayo pumupunta sa gawain, pero ngayon po ay mapalad tayo dahil merong social media na kung saan nakakapanood tayo ng live stream, nakakapanood tayo ng online worship healing services. Kaya po wag nating kakalimutan pag Linggo ang tumutok sa ating online service, at tuwing Huwebes tayo po ay merong mentoring. At ganun din naman yung ating ginagawang daily family altar. So don't forget na gawin po natin yung alam nating nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon, pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Pangalawa, we are to live a separated life. Tayo po ay pinili ng Diyos. We are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, sabi nga a holy nation. Hindi po tayo tulad ng maraming tao, ng ibang tao na hindi mananampalataya. So dapat ang buhay po natin ay iba sa buhay ng mga hindi mananampalataya, upang tayo ay makasama at makapaghanda doon sa tinatawag na rapture. Pangatlo, we are to win souls. Ito po yung Great Commission ng ating Panginoon, na dapat tayo po ay hindi tumitigil, hindi humihinto sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang social media is one of the platforms na kung saan magagamit po natin para marami pong makakilala sa ating Panginoon. So,
Kung nais nyo po, mag-share po tayo ng Word of God, maaari nyo pong i-share yung pong ating mga pinag-aaralan, lalong-lalo na sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, kamag-anak nyo, kakilala, kaibigan. So, we are to win souls. Number 4, we are to love believers. Kung mahal po natin ang Diyos, mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo na ang ating kapwa mananampalataya, sapagkat yan po ay nakalulugod sa ating Panginoon. Kinalulugdan ng ating Panginoon ang pagmamahal sa kapwa. We are to love believers and all, maging yung mga hindi mananampalataya. Makita po ng Diyos na tayo po ay patuloy na umiibig sa Kanya at sa ating kapwa. Number 5, we are to be patient. James chapter 5 verse 8. Dapat po tayong maging matiyaga. Ano man po yung ating nararanasan, mga problema, pagsubok, pagtiyagaan po natin sapagkat yan po ay hindi magtatagal. Yan po ay panandalian lamang at sa oras na dumating ang ating Panginoon, matatapos na pong lahat yung ating mga paghihirap. Number 6, we are to concern ourselves with the heavenly things. So, katulad na nabanggit kanina, pagtuunan po natin ng pansin yung mga bagay na makadiyos, makalangit, mga bagay na alam po natin para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Number 7, we are to have a consistent lifestyle in prayer and meditation of God's Word. Sabi ko nga po, hindi man tayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon dahil sa quarantine, pero nasa sarili po nating tahanan, pwede po tayong makapag-aral ng salita ng Diyos, magbasa po tayo ng Biblia, manalangin po tayo kasama ang ating pamilya at sa ating mga personal devotion. Huwag po natin kakalimutan sapagkat pag maayos ang ating relasyon sa Diyos, tama po yung ating pakikitungo sa ating Panginoon, sa meron tayong fellowship sa Kanya, magiging handa po tayo anumang oras dumating ang ating Panginoon. At in conclusion, dito na po tayo magwawakas. The greatest calamity that could befall to anyone who claims to be a believer is to be left behind after the rapture. Our Lord Jesus Christ warned us to be alert and ready. Mababasa po natin yan sa Mark chapter 13 verses 32 to 37. Naisip niyo po bang o naranasan niyo na po ba yung nagmamadali kayo at gustong-gusto niyong makarating on time sa inyong pupuntahan, pero hindi kayo umabot, let's say sa LRT o sa MRT, nakaalis lang pero hindi kayo nakasakay, o sa bus man yan o jeep o lalong-lalo na eroplano na may flight ka tapos hindi ka umabot. Malungkot kong isipin na excited ka doon sa pag-alis mo pero hindi ka nakasama. You were left behind. Huwag po nating hayaan na sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi tayo makasama. Kaya ngayon pa lang, gawin po natin yung mga paraan na magagawa po natin upang lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Ang mahalaga, manatili po tayo sa maayos na relasyon sa Kanya. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Sa oras po na ito, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli kaming makapag-aral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Maraming salamat sa mga taong nakinig, nagbigay ng oras. Pagpalain mo po sila. Anumang pangangailangan nila sa panahon na ito, ipagkaloob mo. Ingatan mo po sila at patuloy na ilayo sa kumakalat na
coronavirus, maging ang kanilang pamilya ay balutan mo na yung banal na dugo. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang tahanan. Bisitahin mo at lukuban ng iyong kapangyarihan ang bawat isa. Umaasa po kami't nananampalataya na ang aming pinag-aralan ay tunay ngang tumanim sa aming mga puso. Bigyan mo po kami, Lord God, ng kahandaan sa darating na rapture, Panginoon. Huwag po naming makalimutan ang maging maayos, magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo. Tulungan mo po kaming mapalapit sa iyo lalo, Panginoon, sa panahon na ito. Tumaasa po kami't nananampalataya na sa gabing ito, Panginoon, sa araw na ito, kumilos ka na at patuloy na tumugon sa aming mga panalangin. Salamat po, pinupuri ka namin at maingat namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you very much. God bless you all. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.